Magiging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki once na maging ganito ka. O yung ibang mga kamamay natin dyan magtatanong, ano kamamay, sabihin mo na. Well, yan ang ating pag-uusapan ngayon sa video na to. Huwag muna kayong magmadali. So ano nga ba yung mga dapat mong gawin, dapat mong taglayin upang maging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki? So mga kamamay, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga payo ko, yung mga sinasabi ko palagi sa inyo na ewan ko lang kung ini-apply nyo ba, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin ng sarili nyong sitwasyon. And syempre, from now on, okay, ba yun? Okay, simula ngayon, kukuha tayo sa bawat video nating ini-upload, maghahanap tayo ng isa lang muna kasi pagka marami, baka maging baka maging masyadong mahaba yung video. Paisa-isa lang munang sitwasyon ang ating babasahin at bibigyan natin ng pahapyaw na advice yung mga nagtatanong. Kaya ngayon mga kamamay, nare-recommend ko na maglagay na kayo ng sitwasyon ninyo dito. Paminsan-minsan gagawin natin kung hindi po pwedeng i-ere ang inyong pangalan, itatampered natin yan para kahit paano yung sitwasyon ninyo lamang ang ating mabigyan ng focus at mabigyan ng atensyon at para mabigyan ng advice. Kaya mga kamamay, huwag kayong mag-alala, mag-comment lang kayo dyan, tutulungan ko kayo kung anumang sitwasyon ang inyong pinagdadaanan ngayon. Kaya mga kamamay, huwag na natin ito masyadong patagalin. Kung nakapag-subscribe naman na kayo, nakapag-comment na rin, mas maganda. Simulan na po natin ang ating magiging topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba yung mga dapat mong gawin maging ikaw para grabe ang maging tama sa'yo ng isang lalaki? So, number 1, dapat mahusay ka sa kama. Mga girls, mga boys po ang mga yan. Mga lalaki po ang mga yan. Normal at natural na po sa kanila na dapat maayos kayo pagdating sa kama. Hindi man magaling, hindi man hinihiling na magaling na dapat kayo, pero dapat willing kayong matuto at ma-enhance yung inyong skills pagdating dito. Masakit mang isipin, pero mga lalaki yung mga yan, nature na po nila yan. Okay, pag nasasatisfied nyo po sila dyan, mas nagiging maganda po ang kanilang moods. Okay? Mas lagi nilang kayong hinahanap. Mas lagi nila kayong kailangan. Kasi sa paraang yan, dyan niya po nafe-feel yung ginhawa, yung ligaya kasama ka. Okay? Papayag ba kayo na sa iba niya mahanap to? Okay sana kung halimbawa, okay sana kung kontento na siya pagdating sa ipinapakita mo. Well, hindi ko man nilalahat. Pero most of the boys, yan ang hanap. Okay, hindi kumpleto ang relasyon kapag wala yan. Kaya ay advice, mga kamamay, kailangan willing kayong matuto pagdating sa kama. Kasi nature yan ng mga lalaki. Sabihin ng iba dyan, kamamay, hindi talaga ako mahilig sa ganyan eh. Hindi talaga ako nag-i-enjoy sa ganyan. Ba't nag-asawa ka pa? So pag nag-asawa kayo, dapat piliin nyo rin po ito, kasama po ito sa package. Okay, ito po yung nagpapatibay ng pagsasama. Hindi man sa lahat ng panahon, pagkakataon, pero kasama po ito sa pinirmahan ninyong kontrata. Kaya please, kung mahusay, magaling kayo dyan, at kung hindi pa man magaling, dapat willing kayong ipakita sa lalaki na ginagawa nyo ang inyong effort para masatisfied siya. Sa ganyang paraan mga kamamay, okay, grabe ang magiging tama ng isang lalaki sa inyo kapag ibinigay nyo ang best ninyo pagdating sa kama. So, unang advice natin yan mga kamamaya, sana ay maging maayos at sana po ay matutunan nyo rin. So, next, dapat madiskarte ka sa buhay. Mga girls, hindi man pag sinabing babae, dapat nasa bahay lang din kayo. Oo, sabihin na natin na nasa lalaki, nakaatang ang obligasyon, pero mas magiging maayos ang inyong relasyon kung ikaw yung babaeng madiskarte sa buhay. Mamay, hindi talaga ako makapaghanap ng trabaho pag nasa bahay ako, ang dami kong obligasyon eh. Andyan yung anak namin 5. Andyan na inaasikaso ko pa siya, naghahanda ng pagkain, nagluluto, anong oras pa. So kapag ganyan, hindi nyo na siguro kailangang maghanapan ng extra income. Maging madiskarte lang kayo, yung tipong napagkakasya ninyo yung ibinibigay sa inyong pera ng isang lalaki. Okay, nababudget ninyo ng maayos. Sa ganyang paraan, nagiging madiskarte na kayo.
Eh, yung iba nga dyan, ang nangyayari, baliktad eh. Kukunti na nga yung ibinibigay, ayaw pang i-budget. Okay, kaya nag-aaway eh. Okay, kaya nagkakasakitan eh. Sa halip, binabudget nyo sana yung binibigay na pambili ng pagkain, yung pang-allowance, eh hindi. Kaya please, yun lang sana may tutulong ninyo para maging maayos ang inyong pagsasama. Kahit dun man lang sa bagay na yon, maging madiskarte kayo sa pagbabudget ng pera. Ipakita nyo sa lalaki na nandiyan kayo para tulungan siya. Hindi nandiyan kayo para lalong stressin siya. Kaya please, kung gusto ninyo na maging grabe ang tama sa inyo ng isang lalaki, mahalin kayo, okay, pahalagahan kayo, ipakita nyo na madiskarte kayo sa lahat ng bagay. Hindi man sa pera, okay, maging sa ibang bagay din, mga kamamay. Alam kong alam nyo yan. Right? So next, kapag sapat at limitado lamang ang oras mo sa kanya, yes, mga kamamay, magiging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki kapag tama at sakto lang ang ibinibigay mong oras sa kanya. Kamamay, anong ibig mo sabihin dito? Baka mamaya maghanap yun ng iba dahil hindi ako madalas magparamdam. Hindi ako madalas tumawag at mag-updates. So, hindi po. Kapag mahal po talaga kayo ng isang lalaki at kontento siya sa iyo, kung ano man yung ibinibigay mong oras, basta hindi kulang, sakto lang pero wag sosobra, maiintindihan niya yon. Okay? Maiintindihan niya yon. Pag siya ay nagparamdam dahil namimiss ka na, okay, edi magparamdam ka rin. Sabihin mo sa kanya, babe, pasensya ka na ha, medyo busy lang talaga ako dito sa tindahan natin. Alam mo naman, negosyo natin to. Pero huwag kang mag-alala. Dito ka naman uuwi, di ba? Eh di pag umuwi ka dito, eh di, alam mo na, maglabing-labing na lang tayo para yung pagkamis mo sa akin, mawala. So ganoon mga kamamay. Hindi labis, hindi sobra, pero hindi kulang. Okay, pinapaliwanag mo sa kanya kung ano ang nangyayari, ano yung ginagawa mo, ano yung takbo ng inyong relasyon. Pagka malinaw ang lahat, wala kayong magiging problema. Kapag nagkakaintindihan kayo sa lahat, wala kayong magiging problema. Yun naman talaga kadalasan ang nagiging problema, kamamay eh. Kapag hindi kayo nagkakaintindihan, pag may bagay kayong hindi na pagkakasunduan. Kaya dapat mas mahalaga na mapag-usapan nyo to hanggat maaari. Tandaan nyo ang isang sitwasyon, ang isang relasyon kapag hindi nagkakaintindihan, magulo. Nagkakasakitan. Kasi nga merong hindi pagkakaintindihan. Kaya please, okay, kung meron man kayong pinagdadaanan ngayon, pag-usapan. Okay, pag-usapan, ayusin, at kung hindi nyo man madaan sa magandang usapan, sabihin nyo. Sabihin nyo, alam mo, total, madalas na tayo nag-aaway, hindi tayo magkasundo, ayaw kang makipag-agree sa mga ganitong sinasabi ko, maayos naman yung sinasabi ko, pero hindi ka talaga magbago. Kapag kaganon mga kamamay, dapat mag-no contact rule kayo. Di naman papasok ang ibang topic ng no contact rule. Kasi ayaw magbago eh. Okay, pinag-uusapan nyo na nga, ayaw pa rin magbago. Paulit-ulit lang din naman. So, ibang topic naman yon. Kaya please mga kamamay, pag-usapan po hanggat maaari para maging malinaw ang lahat. Pero dapat, huwag kayong sosobra sa oras na ibinibigay ninyo na halos buong araw ka nang nakabantay sa kanya. Buong araw ka nang nagpaparamdam. Kahit busy na yung tao, ayaw mong hayaang gawin yung kanyang ginagawa dahil panay chat, panay tawag ka. Wala nang nagawa yung isang tao. Pero kung limitado lang ang oras na ibinibigay nyo sa kanya, sa kanila, sigurado ako tataas ang value ninyo. Iisipin kayo ng mga yan. At pag alam nila na marami kayong ginagawa, sila na mismo ang maghahanap ng oras mo. At sa ganyang paraan, magiging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki kasi isang high-value babae ka. Kaya please, saktong oras lang ang ibigay ninyo para sa kanila. Okay? So next, kapag nag-aayos ka na, at the same time, magaling ka pang pumorma. Mga girls, okay? Kokonti lang po yung ganito. Okay? Kokonti lang po yung ganito. Yung iba, given ang ganda, pero ayaw namang mag-ayos. Yung iba naman, hindi ganong kagandahan, nag-aayos, kaya lumilitaw. Tapos, nahahatak pa sa galing pumorma. May mga ganito eh. Yung iba, hindi ganong kagandahan, aminado tayo dyan. O, aminin natin to, hindi ganong kagandahan. Pero pag nag-ayos, nahahatak eh. Nahahatak. Tapos sabayan mo pa ng ganda ng forma. Complete package. Meron ganun eh. Hindi ganun kagandahan pero pag nag-ayos, pag pumorma, ibang dating. Pero yung iba, ito marami. Ang ganda na sana kaso hindi marunong mag-ayos eh. Hindi pa marunong pumorma. Ang luluag ng suot na pantalon, halos lumapat sa lupa. Ang lalaki ng damit, mga oversize.
O sabihin natin may binabagayan niya, pero yung iba hindi talaga bumagay eh. Tapos yung pantalon, nakatupi pa sa ilalim dahil daw mahaba. Please, pumili kayo ng mga babagay sa inyo. May mga kaibigan naman kayo dyan, di ba? May mga mapagtatanungan naman kayo dyan, di ba? Tanong niyo po kung bagay sa inyo. Mahalaga po yan. Para maging grabe ang tama ng isang lalaki sa inyo, dapat ma-impress niyo sila. Hindi lang sa pag-aayos, maging sa inyong pormahan. Makakatulong po yan. Sigurado ako mga kamamay, pag nag-aayos kayo, nagpapaganda, maayos pa ang suot nyo, bagay pa sa inyo, walang dahilan para hindi maging grabe ang tama sa inyo ng isang lalaki na yan. Kaya ngayon, mag-ayos na kayo, pumili na kayo ng magandang kasuotan, hindi yung gula-gulanit lagi ang suot ninyo, hindi yung yun na ng iyon, paulit-ulit, pumili naman kayo. May mga pera naman siguro kayo, meron naman diyang mga kasuotan na hindi ganun kamamahal, tigo 100 lang, pero maayos namang susuotin. So mga kamamay ha, mag-ayos at ayusin din niyo po ang forma ninyo. So yun po mga kamamay. So next, kapag may kakayahan kang lumayo, kapag sinasaktan ka na at sobra na siya. Mga girls, ito po yung katangian na dapat yung taglayin na halos ang dami rin pong hindi kaya. Dahil daw sa mahal nila yung lalaki, kaya okay lang nasaktan sila. Dahil daw sa sobrang pagmamahal nila sa lalaki, kaya okay lang na magtiis sila. Well, hindi po ito tama. Kung alam po ninyo na naaabuso na kayo, na tipong hindi na po kayo napapakinggan, masakit po ito sa puso, sa pakiramdam ha, kapag yung tipong may sinasabi ka sa kanya pero hindi ka pinapakinggan. Okay, nakikinig pero ginagawa naman niya ulit. Nakikinig pero hindi naman niya binabago, masakit po ito. Kapag kaganyan, hindi na po kayo napapahalagahan, nawawala na po yung respeto, sumusobra na palagi, sinasaktan kayo. Dapat marunong kayong lumayo. Dapat marunong kayong umanalyze ng sitwasyon at hindi lang puro puso palagi ang pairali na. Yung sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kapag matigas ang inyong puso sa mga tao, hindi rin kayo kayang pahalagahan. Diyan po sila mas magiging grabe ang tama sa inyo. Kasi nandoon yung takot nila na baka maiwan sila, na baka ipagpalit nyo sila, kaya mas maganda na kayanin ninyo, nandoon yung tibay ng inyong loob, na maglaylo, lumayo, mang-iwan kapag sumusobra na sila. Sa ganyang paraan mga kamamay, magiging grabe ang tama sa inyo ng isang lalaki at hindi sila gagawa ng kung ano-ano mang kalokohan sa inyong relasyon dahil alam nila ang consequences kapag ginawa nila yon. Okay? So yan po ang ilang mga tips kung paano magiging grabe ang tama ng isang lalaki sa inyo. So ngayon naman at the end of this video, sabi ko nga po magbibigay tayo ng konting advice sa katanungan ng ating isang subscriber dito. So pili lang muna tayo dito, ano? So mega shoutout muna natin yung iba nating madadaan ng comments. Si Gugma Villa Carlos, mega shoutout. Kay Rina Cartagena, mega shoutout din po. Kay Dayan Ramales, mega shoutout. Kay Annalyn Velasco, kay Mary Ann Racoma, mega shoutout po sa inyo. And ang ating pong katanungan ngayon is galing kay Butter. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Butter. Ito ang katanungan niya. Maghahabol pa rin ba kung pinili na niya yung isa at iniwan ako? Nag-no contact rule na ako, di ako nagre-reply sa message niya. Okay? Paano kung pinili niya na yung isa at iniwan niya na ako? Okay? Nag-no contact rule na lang ako at nagre-reply. Kapag ganito po mga kamamay ang sitwasyon, pinili na niya yung isa. Okay? Tapos nakarinig pa kayo ng masasakit na salita sa kanya. So wag niyo na pong isiksik pa yung sarili ninyo doon sa tao na yon. Kasi hindi naman talaga siya maghahanap ng iba kung talagang seryoso siya sa inyo. Kung talagang kontento siya sa inyo. Okay? Kasi simulat sa pulpo mga kamamay, alam po niyang masasaktan kayo. Alam po niyang luluha kayo. Alam po niya yung sakit na mararamdaman ninyo bago pa siya magloko. Pero pinili niya ang magloko. Pinili niyang maghanap ng iba. Kahit alam niya yung sakit na mararamdaman mo. Ganun ba ang pagmamahal? Kasi ang alam ko sa pagmamahal, wala kang ibang hiling kundi ang mapasaya mo yung minamahal mo. Yun yung pagmamahal. At ang alam ko naman sa hindi pagmamahal, sa hindi totoong pagmamahal, kaya mong saktan yung taong pinili mo kapalit ng panandaliang ligaya mo. Yun ang alam ko dyan. Kaya mga kamamay, kung may pinili siyang higit sa iyo o pinili siyang iba bukod sa iyo, ibigay mo na. Okay, palayain mo na. Okay, di ba? Kung mahal mo, bibigyan mo ng kalayaang maging masaya. Kung di siya masaya, hayaan mo na. Anong dapat mong gawin? Tama yung ginawa mo. Nag-no contact rule ka, pero wag mong i-block.
hayaan mo siya. I-improve mo na lang ang sarili mo, i-improve mo na lang ang status mo, lahat. I-improve mo. Huwag ka na masyadong ma-stress sa mga nangyayari. Siya yung nagkamali. Wala kang ginawang masama, hindi ka naging toxic, okay? Hindi ka naging sakit sa ulo, siya yung naghanap. Siya yung sumira sa inyong pangako. Kaya sa bandang huli, wala kang dapat pagsisihan. Yung no contact rule mo, idire-diretso mo lang, yung pag-i-improve mo ng sarili mo, gawin mo lang yan. Sigurado ko at the end of this story, mahahanap mo rin ng para sa iyo. Pero yung lalaki na yon, tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang choice, kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang desisyong yan. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga tips na aking sinare sa inyo. Sana makatulong at sa in-advisean ko, sana maging okay na po kayo. Sa mga gusto pa niyong magtanong, sa mga gustong mabigyan ng kasagutan ng kanilang sitwasyon, kasi alam ko rin po yung feeling na tipong wala kang mapagsabihan. Hindi mo po pwedeng sabihin sa iba. Kaya yung iba nagtitiwala, sa strangers na lang ako magtatanong para hindi ako husgahan. Kaya mga kamamay, nandito tayo para sa ganun ay bigyan kayo ng konting pahapyaw na advice, ilagay mo lang yun sa baba. Pag-usapan natin yan. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay. If ever na may mga katanungan, gusto magpa-advise niya po, mag-comment na lang po kayo. And see you for our next vlog. Okay, once again, nandito lang ako. Mahal ko po kayo. Paalam.